Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Fluky Ino ngayon pong January 28, taong 2025. At ayun ang atin pong nakikita rito ay ang daily chart time frame nitong si Fluky Ino kung saan ay ang madalas po nating technical analysis dito. At ayan, katulad din po ng mga previous technical analysis natin sa ibang mga cryptocurrencies ay nakakaranas na rin po ng downtrend or pagbagsak sa presyo itong si Fluky Ino. Ayan, at masasabi ko pong dulot po ito ng kanyang previous breakout sa isang malaking pattern na ito. Isa po itong ascending triangle pattern. Ayan po siya. Ayan, kung saan ay nito pong nakalipas na December 16. Ayan, December 16 ay dito po nagkaroon ng isang breakout. Ayan, breakout dito sa lower portion ng ating pattern na ito. At nitong nakalipas po na December 17 ay nagkaroon po tayo ng confirmation breakout dito. Kaya sa mga nag-futures trading po dyan ay ito po yung entry point. Ayan, magandang entry point. Ayan, kaya dapat nakapag-short po tayo rito or dito. Kaya yung mga naka-short po dyan ay sila po yung kumita ng malaki rito. Kaya ayan, at base po sa ating pattern dito, ayan, ay kung sakaling bumagsak po itong si Fluky Ino, dulot po ng bearish breakout na yan, ang pinakamababa po na maari po niyang ibagsak ay base rito. Ayan, base po sa rejection natin dito kung saan ay nasa presyong 40 digits 11,791, which is kahapon lamang ay pinatamaan na po niya ito. Ayan, pinatamaan na po niya ito kahapon. Kaya ayan dito. Kaya ayan, completed na po yung ating pattern na ito. Kaya ayan, na-complete na yung pattern natin na ito. Kaya nangyari po yung naging paggalaw ni Fluky Ino base sa ating pattern na ito. Kaya ayan, ganyan po katindi yung ating pattern dito. Ngayon ay syempre meron na rin po tayong isang pattern dito. Ayan, ayan, meron tayong isang pattern dito. Kunin po natin dito sa itaas. Ayan ang ating pattern dito. At yung lower portion naman ng ating pattern dito ay dito naman po yan. Ayan. Isa po itong descending wedge pattern. At kahapon lamang ay nagkaroon po tayo ng breakout na naman sa lower portion nito. Kaya mukhang indikasyon po yan na patuloy po ang nararanasang pagbagsak nitong si Fluky Ino. Kaya ayan, dahil po sa breakout na yan. At ayan, ang dami po niyang binasag na mga support zone. Kaya ayan, nabasag po ito. Kaya update po natin yan, yung mga nabasag natin. Ayan, at ito na po ay nagsisilbing mga resistance. Ayan, palitan po natin ng kulay. Ayan, kulay green. Ayan, kasi yung color coding po natin dito sa mga hindi pa nakakaalam ay lahat po ng mga kulay green ay considered na resistance. Lahat naman po ng mga kulay red ay considered na support. Kaya yan po yung ginagamit natin na color coding dito. Kasi mukhang yan po kasi ang standard color na ginagamit na rin po ng karamihang mga traders. Yan, kulay red ay support naman. Yan, pero ang mga ito ay nabasag na. Kaya ito na po ay nagsisilbing resistance sa ngayon.
Meron din pala tayong na-trigger dito na isang buy pending order. Ayan, dito. Ayan, na-triggered po ito nito pang nakalipas na January 19. Kaya, ayan, nakabili tayo rito noong January 19. At nag-set po tayo ng isang sell pending order or take profit dito sa upper portion ng ating resistance zone dito. At yan, sa patuloy po na pagbagsak nitong si Fluky Ino ay nagawa na rin niyang tagusin yung ating sunod na support zone. Ayan, which is ito po ay nagsisilbi ngayon na isang resistance zone. Kaya ayan, sinubukan po niyang bumalik ngayon, pero ayan, bumalik sa ibabaw ng ating resistance zone, pero mukhang bigo pa rin po siya kasi napakalakas po talaga ng bearish momentum na nararanasan nitong si Fluky Ino. Yan, meron din tayong isang buy pending order dito na na-triggered lamang po kahapon. Kaya yan, nakabili po tayo rito. Ngayon ay wala na po tayong nakaabang na mga buy pending order dyan. Kaya ang gagawin po natin dito ay syempre magdadagdag po tayo. Yan, magdadagdag po tayo ng isa pang buy pending order. Dalawa po pala. Yan, dadagdagan po natin dito. Kaya sa ating major support at saka minor support dito. Yan, dito po sa 40 digits 7821 at saka 40 digits 4022. Kaya yan po yung sunod na buy pending orders natin dito kay Fluky Ino. Kaya ayan, ngayon ay nasabi ko po na malamang ay babagsak po itong si Fluky Ino. Ayan, kung siya po ay babagsak sa ilalim ng dalawang support levels natin dito. Ayan, kinuha po natin ito dito. Ayan, ngayon parang resistance, parang support zone na rin ito. Ayan, pero mas maganda na hintayin po muna natin na lumapit siya rito at subukan po niya para makuha po natin yung saktong support zone natin dito. Ayan, pero pag nagawa po niyang tagusin yung dalawang mga support levels natin dito, ay ayan, mataas ang chances na babagsak siya rito sa sunod na minor support natin dito sa 40 digit 7821, kung saan ay nakaabang po yung ating sunod na buy pending order natin dito. Ayan, pero pag hindi, kung magagawang pigilan po ng ating support, ayan, ang pagbagsak na ito ni Fluky Ino, ayan, ay maaaring mag-consolidate po siya rito. Pero kaso ang problema ay malabo po na mangyari ito kasi napakalakas po talaga ng bearish momentum nitong si Fluky Ino. Ayan, at syempre may chances po na malamang ay aangat siya, pero napakababa. At kung sakali man na nagkaroon po ito ng biglang pagbabago sa kanyang momentum, yan, masasabi ko lamang po na makaka-recover siya kung magagawa niyang makabalik dito sa ibabaw ng ating resistance zone na ito. Yan, kasi nasabi ko pong mababa ang chances na magko-consolidate or makaka-recover itong si Fluky Ino sa ngayon dahil po napaka-bearish ng signal natin dito. Ayan, ang laki po ng sukat ng ating Halstead indicator, yan, na kulay red. At lalong-lalo na, mas matindi po yung ating mga QQE bars dito. Ang lalaki ng mga sukat. Yan, kapag malalaki po yung mga sukat nito na kulay red, ibig sabihin ay marami pong mga nagdadump, yan, ng malalaking amount ng Fluky Ino sa market. Kaya ayan, malakas ang selling pressure na nararanasan ng market ni Fluky Ino sa kasalukuyan. Kaya mataas ang chances na sa tingin ko ay hindi po magtatagal ay mababasag ni Fluky Ino yung mga nakaabang rito na minor support natin dito, at siya po ay magpapatuloy at maaring umabot po siya rito sa support, yan, sa minor support natin dito sa 40 digits 7821. Kaya magdadagdag po siya
ng isang 0 decimal digits. Kaya, ayan. Sa mga bago lamang po rito ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.